So hello no, ngayon ito ay patungkol sa buhay natin dito no. Sa mga panahon na hindi pa natin tinatanggap ang ating Panginoon at namumuhay pa tayo malayo sa ating Diyos, ay para tayong mga tao no na sumasabay sa agos ng tubig. Kung saan tayo dadalhin is doon tayo, no? Para bang walang problema, is maganda yung pagkadaloy sa atin. Sumasabay rin tayo sa mga pangyayari dito sa ating mundo. Kung ano man yung mga dumarating, namamangha tayo, sinasabayan natin itong mundong ito. Mga party-party, inuman, o lahat ng klaseng mga kahalayan na ginagawa ng bawat tao dito sa mundong ito. Nakakalimutan natin yung mga bagay-bagay na kung ano man yung pinaka-importante at pinupokus natin yung mga bagay na walang kabuluhan. Ito yung mga bagay no, na ginagawa natin noong mga panahon na hindi pa natin tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating Diyos na personal Savior. Pero sa mga panahon, if you turn to God, kung babalik ka sa Diyos, para kang isang tao no na inaanod na sa ilog. Ngunit bigla mong sasalubungin yung lakas ng current or agos ng tubig. Lalabanan mo yun hanggang sa pinakadulo na makapunta ka doon sa dulo. Sa lakas ng agos, mahihirapan ka talaga sa paglaban sa agos na ito. Gagawa ka ng diskarte kung paano ka aabanti. Ganyan ang buhay ng tao kung ang isang tao sasalubong sa lakas ng current ng tubig. Ganito rin ang mangyayari every time na tayo ay susunod sa ating Panginoon. Every time we accept Jesus Christ as our personal Savior. Hindi madali ang pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga sinasabi niya, di ba, no, na pasanin niyo ang krus. Ano ba yung mga krus? Lahat ng mga paghihirap, lahat ng mga kabiguan, lahat. Iwanan mo yun and follow Christ. Dahil nga dito, pag mapapansin ng kaaway na si Satanas na bigla kang napalayo sa kanyang grupo at bigla mong tinutumbok yung Panginoon, ang gagawin nila, aatakihin ka. Lahat ng klaseng pag-atake na hindi mo magugustuhan, gagawin niya para lamang hindi ka maliligtas. Kasi alam niya na every time na mawala ka sa kanya, kukunin ka niyan uli. Babalikan ka niya, aatakihin ka niya, titirahin ka niya sa lahat ng uri ng kabiguan. Lahat ng uri ng mga failure dito sa mundong ito. Mawala sa iyo ang lahat, even your family. Kukontra sa iyo, kakalaban sa iyo. Yan ang mangyayari. Lahat. Every time, everything, no, ang lagi niyong tatandaan na dito sa mundong ito, tandaan mo ang sinasabi dito sa Proverbs na wala kang tanging aangkinin or tanging matatawag na iyo na pinaka-importante sa lahat na hindi dapat mawala sa iyo ay yung pananampalataya mo at paniniwala mo sa ating Panginoon. Kailangan siya patuloy pa rin na naghahari sa iyo dito kahit pa mawala pang lahat, kahit pa umatake pa sa iyo ang lahat ng uri ng mga pagsubok. Kaya para tayong tao o nagbabangka o lumalangoy na sinasalubong ang lakas ng current ng tubig, every time na susuko tayo at hihinto tayo sa ating paglangoy na sinasalubong ang current, paghihinto tayo, aanurin tayo uli. Patungo pa rin at ipapadpad tayo kung saan hindi natin alam kung saan tayo patungo o mapapadpad. Mapapadpad ka ba doon sa kaligtasan or sa kaparusahan? Kaya every time na nandito tayo sa mundong ito, patuloy tayong lalangoy, salubong ang current. Hindi man madali, pero ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo dito, ang mananatiling tapat hanggang sa katapusan ay maliligtas. Yan yung sinasabi niya dito sa
Matthew chapter 24 verse 13. Maliligtas tayo kung mananatili tayong tapat hanggang sa kahuli-hulihan, hanggang sa katapusan dito sa ating mundo. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Kung ano man yung meron tayo, yung pananampalataya natin at paniniwala, pagka masunurin natin sa ating Panginoon, hold fast what you have till I come. Yan yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hawakan mo yan kung ano man ang meron ka hanggang sa aking pagdating. Yan ang pangako. Yun ang sabi ng atin. Sabi sa atin ng ating Panginoon. At sinabi niya noon na, at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Kasi dito sa mundong ito, every time na babalik tayo sa Diyos, every time na we receive Him, maniniwala tayo, susunod tayo sa Kanya, prepare yourself for the battle. Battle yan. Away yan. Hindi between you at sa mga kapwa mo tao, kundi laban yan sa mga demonyo na umaatake sa iyo, na gusto kanilang hilahin pabalik sa kanilang grupo at linya, kung saan sila mismo ang nag-guide sa mga tao na hindi alam kung ano ang kanilang ginagawa. Sunod lang sila kung ano man yung pinapakain sila ng demonyo, ng mga kasinungalingan at mga tentasyon dito sa bundong ito. Pinoprovide sa kanila kung ano man. Kung ikaw gumising ka sa mga ganitong sistema, kasi ang dulo niyan, kaparusahan talaga. Ito yung mga bagay na hindi masyadong or hindi alam at hindi nakikita ng mga tao na sila ay sumusunod at sila ay nadadala sa ino-offer sa kanila at binibigay sa kanila na panlilin lang upang sila ay patuloy na susunod at lalakad sa linya kung saan pinapanguluhan or pinamunuan ng mga demonyo ni Satanas upang ilinlang ang tao o iligaw ang tao o linlangin ang tao para maligaw at hindi sila babalik doon sa ating Panginoon. Kasi ang kanilang goal is to deceive sa mga tao. Hindi sila gusto na ang tao malalaman nila ang katotohanan. Ang gusto nila yung tao laging nakapiring ang mata. Tingnan mo ang mga tao ngayon sa ating paligid. Nakapiring ang mga tao sa pagmamahal, sa salapi, sa kayamanan, sa desire ng katawan. Lahat ng uri nito, ito sana mga bagay na ito ay hindi dapat ito maghahari sa puso mo. Kasi every time na maghahari ito sa puso mo, ang tao na nananatili na sa kadiliman. Kung ang tao mananatili sa kadiliman, maniwala ka sa akin, walang mabuting patutunguhan yan. Kaya huwag nating sayangin ang opportunity na ito, na nandito tayo sa mundong ito, binigyan pa ng pagkakataon to repent our sins. Buksan natin ang ating mga mata. Piliin natin kung sino man yung nagbibigay sa atin ng buhay. Ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng ating Diyos, bakit kayo magsisikap ng todo at sasayangin yung pira nyo sa mga bagay na wala namang kabuluhan? Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng mga pagkain na nagbibigay ng buhay at tubig na nagbibigay ng buhay. Yun yung sinabi ng ating Panginoon doon sa sulat ni Isaiah. Kaya dahil sa ating mundo, nagsisikap tayo for the sake of our interest. Hindi natin ginagawa yung kapuri-purihan ng Panginoon. Gumagawa tayo ng mga hakbang na tayo rin ay naliligaw. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa, kasi pagdating ng araw, tayo rin ang aani sa mga ginagawa natin.
Mabuti man ito or hindi. Kasi ang mga salita ng Diyos dito ay siyang hahatol sa atin pagdating ng araw. Mabuti man yung ginagawa natin or masama. Kaya every time nagagawa tayo ng kasalanan, tayo lang yung nagpaparusa sa ating sarili. Tayo lang yung naghahatid sa ating sarili patungo sa kaparusahan para tayong isang purong baka na papunta doon sa slaughterhouse. Pero every time na babalik tayo sa ating Panginoon, tatanggapin tayo ng ating Panginoon at lilinisan niya tayo sa kanyang precious blood. At gaya ng kanyang mga pangako, matatanggap ng bawat tao na sumusunod sa Diyos ang kanyang mga pangako pagdating ng panahon. No? So hanggang dito na lang, maraming salamat. God bless.